in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas. The word of God came to John, the son of Zechariah, in the desert. John went throughout the whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah. A voice of one crying out in the desert, "Prepare the way of the Lord, make straight his paths. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low. The winding road shall be made straight, and the rough ways made smooth, and all flesh shall see the salvation of God." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Tuwing ikadawang linggo po ng Adbyento, very prominent si Saint John the Baptist. At ang mensahe ni Saint John the Baptist ay ang mensahe ng pagbabalik loob. Conversion, ika nga. Sa ating pong pagkakaunawa, ang conversion parang galing ka sa isang religion or sekta at lilipat ka ng isa pang relihiyon o kaya sekta. Conversion din ang tawag doon. For example, you were once a Catholic and then now you become either a born-again Christian o di kaya sumapi ka sa Iglesia ni Cristo. Conversion ang tawag nila doon. However, the conversion that Saint John the Baptist is preaching to us right now is more of an inner conversion, a change of heart. Sa teolohiya po, ang tawag natin dito ay metanoia. Ulitin ko, it is not a conversion that means changing one's religion into another, from one sect into another sect, but more of an inner conversion, a change of heart, a change that emanates from within. And in the theology of the church, it is called metanoia. Ang ibig sabihin po ng metanoia ay, unang-una po yung kanyang etymological definition, galing yan sa dalawang salitang Griego, meta and gnosis. Pag sinabi nating meta, okay, going beyond. Pag sinabi nating gnosis, it is the mind. If you combine these two Greek words, meta and noia or gnosis, you get the etymological definition, which means going beyond one's mind. So, ibig sabihin pala, yung change na mangyayari sa atin ay hindi lamang pagbabago ng isipan. Ang halimbawa po ng pagbabago ng isipan ay ganito. Noong noon ay hindi ka nagsisimba, pero biglang-bigla mo naisip, magsimba kaya ako, baka swertihin ako. Diba? That's pagbabago ng isip. O di kaya noon ay ayaw mong pumunta ng Estados Unidos, pero bigla mong na-realize, mukhang maganda din namang pumunta doon. I-try ko nga. O, nagbago yung isip mo, pumunta ka ng States. Kung noon, ayaw mong sumakay ng eroplano dahil natatakot ka, pero biglang-bigla na bago yung isip mo, i-try ko nga din. O, pagbabago lang ng isip yon. Pero yung metanoia, okay, it goes beyond the mind. It actually emanates from the heart. Ang pinag-uugatan nito ay yung loob natin, ang puso. So ito yung pinipreach sa atin ngayon ni Saint John the Baptist. At marami hong implication yung preaching na ito ni Saint John the Baptist about conversion. Ano yung mga ini-imply nito? First na ini-imply niyan, bawat isa sa atin magkaroon dapat ng self-knowledge. Bago magkakaroon ng conversion, dapat kilala mo sarili mo. Dito papasok si Socrates. Anong sinabi ni Socrates? Mga lay minister, anong sinabi ni Socrates? Kilala niyo ba si Socrates? Villegas, Bishop Soc. Hindi po yung philosopher. One of the ancient Greek philosophers. O kayo, mga lay minister, alam niyo ba sinabi niya? Hindi niyo alam. Alam ko naman na di niyo alam eh. O kayong choir, alam niyo ba yon? Di nyo rin alam nyo ng kumanta. O dito, mga lector, commentator, alam nyo rin ba? Wala ko narinig, ibig sabihin hindi nila alam. Simple lang sinabi ni Socrates,
an unexamined life is not worth living. So, ibig sabihin, magkaroon ka ng self-examination. Ano yung ibinibigay na, kumbaga ay biyaya o di kaya advantage sa pagkakaroon ng self-examination? Nakikilala mo sarili mo. Nalalaman mo kung ano yung strengths mo. Nalalaman mo rin kung ano yung weaknesses mo. Alam mo din kung ano yung limitations mo. Tama? Mali. Kapag nagkaroon ka ng self-examination, mas nakikilala mo sarili mo. So, yun ang laging tinuturo sa amin noon, nung kami ay mga seminarista pa. Self-examination is very important. Kasi, kapag nalaman mo strengths mo, yung weaknesses mo, yung limits mo, motivations mo, doon mo rin mapupurify kung dapat ba talaga akong magpari o lalabas ako. Dapat ba talagang ituloy ko pa yung formation ko o tutuluyan ko na yung girlfriend ko? Kasama yan, self-examination yan eh. Kapag walang self-examination, you just go through the motion of life. So yung buhay natin, nag-i-enjoy ka lang, ay kung anong dumapo sa'yo, ayan, tatanggapin mo, kung anong dumating sa'yo, okay na okay ka lang. Kapag walang self-examination din pati, walang deepening ng knowledge of the self. So sabi ni Socrates, kapag wala kang self-examination, life is not worth living. Kasi parang walang meaning yung buhay. So think about that, reflect on it. So yung tinatawag nating conversion na pinipreach ni St. John the Baptist, nag-uumpisa yan sa self-examination, sa self-knowledge. Always remember that. Kayo siguro ng mga andi dito, medyo busy sa buhay, you don't have time to examine yourself. Marami kayong mga pinagkakaabalahan, marami kayong mga, activities, marami kayong mga concern sa buhay. No time for you to examine yourself. Ang advice ko, simple lang, bago kayo matulog sa gabi, at least mag-allot kayo ng mga 10 to 15 minutes just to examine your motivations in life, your goals in life, who you are, what you are, your limits, your strengths, what you can do, your capacities. Tanungin mo yung sarili mo based also on what is happening to you and what is happening around you. Okay, ngayon, pagkatapos ng self-examination, meron tayong tinatawag sa psychology na self-transcendence. Pero sa psychology, yung self-transcendence, marami yung ibig sabihin yan eh. Pero i-relate na lang natin sa pinag-uusapan nating conversion. Yung self-transcendence, simple lang ho ang ibig sabihin. It's overcoming the limits of the self. Yan ang self-transcendence. Overcoming our own limitations. So kapag na-examine mo yung sarili mo, ito pala yung mga limits ko, meron pa ba akong ihihigit pa dyan? Kaya ko pa bang mag-improve? Yan naman ngayon ang self-transcendence. Okay, now, relating it with conversion, yung ibang mga tao ganito pananaw, ayokong magsimba. Kasi baka umusok lang ang katawang ko dyan. Di ba nakakarinig kayo ng mga ganong mga pamimbiloso po? Ayokong magsimba, baka umusok lang ako eh. Kung hindi man siya, sasabihan niya yung kapatid niya o di kaya kaibigan niya, huwag kang sumama sa amin. Sa ugali mong yan. Baka masunog ka lang doon kapag nagsimba kami. Yun. Kasi ang tingin nila, wala nang pwedeng mangyari doon sa taong yun. Wala nang pwedeng mangyari sa akin. Masusunog lang ako kasi ganito na ako eh. Masama na ako. Ito na ugali ko. Wala na akong magagawa. Pero hindi ganun yun ang self-transcendence. Nako. Ang self-transcendence, yung parang dahil kilala mo, meron pang magagawa, meron pang pwedeng mangyari. Ano yung pwedeng mangyari? Anong pwedeng magawa? Maaaring relying on your own capacity, baka nga wala. Pero dito sa conversion, nagre-rely din tayo sa biyaya ng Diyos. Anong ibig sabihin ng pag-rely sa biyaya ng Diyos? Maaaring ikaw, hindi mo pa makumbinsi mo ang sarili mo to go beyond your own limits. Kasi napaniwala mo na sarili mo na hanggang doon ka lang. Masama, hindi pala simba, hindi pala bigay, hindi pala tulong, batugan. Diba? Parang, yun ang tingin mo sa sarili mo, ganito na ako eh. Walang self-transcendence. Pero kapag pinasok natin yung biyaya ng Diyos, baka magkaroon ngayon ng workings, yung biyaya na yan, at ikaw ay mapagbago. Case in point. Magandang halimbawa ito.
Si Saint Augustine, for example, Saint Augustine, nagkaroon ito ng self-transcendence. Bakit? It's a combination of so many factors. And one of these factors, alam mo, na yung nanay niya na si Santa Monica, hindi lumubay sa pagdarasal sa Diyos na sana itong kanyang anak na si San Agustin ay mapagbago. Bakit nagdanais na yung kanyang nanay na si Santa Monica mapagbago yung anak na si San Agustin? Kasi iba yung buhay ni San Agustin eh. He sired a child out of wedlock. Sumama pa ho yan sa isang sekta na ang ibig sabihin ay Manichaeism, yung duality. So, naging wayward itong si Saint Augustine. Pero itong kanyang nanay, sabi niya, hindi ako dito, magpapatalo lang. Ipagdadasal ko yung anak ko. So, paulit-ulit yung kanyang pagdarasal para mapagbago yung kanyang anak. And you know what happened? Saint Augustine was converted. And he became one of the foremost theologians of the Catholic Church. And he was even conferred by the title, the Doctor of Grace. Bakit Doctor of Grace? Magandang kumbaga, pagnilayan to. Doctor of Grace kasi, si Saint Augustine naniniwala na ang biyaya ng Diyos ay hindi mo pwedeng tawaran o limitahan. At yung biyaya ng Diyos ay niya nang kikilos para magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng conversion sa tao. So self-transcendence. Yes, you may have your own limits. Maybe you are already convinced that you can do anything about yourselves. But then again, the grace of God makes wonders. When we appeal to God's grace and when we ask for His help, dito ngayon unti-unti, nagkakaroon ng self-transcendence, overcoming our limits. Anong kasunod niyan? Conversion. So ngayon, nung hindi mo dating nagagawa mo na. Yung hindi ka dating nagsisimba, hindi na lang ngayon yung pagbabago ng isip pagsisimba ka. Now, because of God's grace working in you, nagkaroon ka ng self-transcendence. Now, you value the celebration of the Holy Eucharist. You value the celebration of the Eucharist, especially here at EDSA Shrine, because the priest is handsome. Hindi yun siyempre. Pinatawa ko lang kayo kasi masyado tayong seryoso. You value the celebration of the Eucharist because now you are convinced that God is working. Di ba? So hindi ka lang yung sinasabi ko kaninang, pogi yung pari doon, cute yung pari, galing magsalita ng pari doon tayo. Naku, sa mind level lang yan. Pero yung appreciation mo na ngayon sa Eucharist, ito yung pagpapakita, totoong nangyayari yung pagbabago sa iyo, yung conversion sa iyo. Hindi na to ngayon parang pakitang tao lang, but from within, unti-unti na babago. Nanggagaling sa puso at kalooban, nagkakaroon ka ng appreciation for something that is really good. Yung conversion, hindi lamang pagbabago ng estado, ng pananaw, ng damdamin, ng pamumuhay, kundi yung conversion is always geared towards God. Ito ang pinipreach ngayon sa atin ni Saint John the Baptist. Prepare the way of the Lord, make straight His paths, so that our life now goes to God. Our life now is directed towards God. Hindi na doon sa mga makamundong bagay, hindi na doon sa mga bagay na nakapagpapasaya sa atin, physical, material, practical. No. Now, there is more value that we put in. Something that relates to God. And what are those things that relate to God? Pagsisimba, paggawa ng mabuti sa kapwa, working for peace and reconciliation. Ngayon makikita ka ng kapwa mo, ng kaibigan mo, nagbago ka na. Dati-rati ganito ka. Kasi nagkaroon na siya ng conversion na nag-umpisa sa self-knowledge, self-transcendence. Now, nagbago na siya. Ito ang panawagan ni Saint John the Baptist.
So every second Sunday of Advent, it is a recurring message for all of us. Kaya when we celebrate Advent, waiting for the coming of the Lord, dapat nagja-jibe yung mga paghahanda natin. Ano yung pagja-jibe ng paghahanda? Darating pala si Jesus. Paano natin siya sasalubungin? Sa pamamagitan ng pagbabago din natin. Kasi palagay ko, hindi natin siya masasalubong, hindi natin siya matatanggap if we remain rooted to who we are before. To what we are before, what we were before. At ano yun? Aminin ko na makasalanan ako. Aminin ko na ganito yung mga preoccupations ko. Ito yung mga pinagkakaabalahan ko. Ito yung mga ginagawa ko. Hindi ito akma sa tinuturo ni Jesus. Kaya kailangang iakma ko na ang buhay ko sa tinuturo sa akin ni Jesus. Nang sa gayon sa kanyang pagdating, magkakaroon kami ngayon ng meeting point. Magkakaroon kami ngayon ng meaningful encounter. Di ba minsan, sa mga encounter, sa mga meet-ups, may impressions kagad tayo, naku, nakakahiya naman, bigatin pala yan. Napakasimple ko lang na tao. Di ba? Usually may mga ganun tayong mga parang realizations. Saan tayo pupunta? Imimit natin ang presidente. Naku, hindi ako karapat-dapat. May mga ganun tayo eh. Ganun din sana maging pananaw natin. The Lord will come and we're going to meet Him. Sana meron ding realization, hindi ako karapat-dapat. Paano mo ngayong gagawin yung sarili mo na maging karapat-dapat? Conversion. So, ito ngayon yung cycle. Pinapaliwanag sa atin ng simbahan. So, when John the Baptizer was preaching, was this preaching accepted by the people of his time? I don't think so. They weren't ready yet. Kaya sabi dito, Saint John the Baptist was crying out in the desert. He was crying out in the desert. Anong ini-imply nito? Na parang walang nakikinig sa kanya. Walang nakikinig. Kasi hindi pa ready yung tao na mabago nila yung kanilang mga sarili. Pero ibahin natin yung narrative. That was the narrative of the gospel. John the Baptizer was preaching in the desert, crying out loud. And you know what the desert means? Walang tao dyan. Walang makikinig. But here, this is the new narrative. The church preaches to you right now, and this is not a deserted place. EDSA Shrine right now is teeming with people, and I hope and pray that you, my dear people of God, will listen to the preaching, not of me, but of John the Baptizer. I'm merely re-echoing the message of John the Baptizer in the gospel. Ang kagandahan nito, ulitin ko, hindi na to deserted place. Marami tayo dito. So ang pakiusap ngayon ng simbahan, listen. Listen. And what you have listened to, put them into practice. After this Mass, may napakinggan kayo, may natutunan kayo kahit papano. The church challenges you. Put into practice what you heard and what you learned. Sayang lang yung pagsisimba natin kung nakinig lang tayo at natuto lang tayo at hindi natin isasabuhay ang mga bagay na ito na ating napulot, natutunan sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. So my dear friends, brothers and sisters, go after this Mass. Put into practice the message of John the Baptizer. I pray that you may have that conversion that comes from within. Amen.